Ang programang ito ay rated SPG. Striktong patnubay at gabay ng mga magulang ang kailangan. Maaaring may masaselang tema, lengguwahe, karahasan, sexual, horror o droga na hindi angkop sa mga bata. Ang dalawang punyal na nagiging espada kapag sinasanib ay ang pinakamabisang panlaban sa mga kampon ng dilim. Bago pa mapunta ang mga iyon kay Max, ay naging pagmamay-ari muna ng ama niyang si Absalon Acero, isang astig na albularyong dati. Siya ang takbuhan ng marami sa usaping kampon ng dilim at iba pa. Kung tawagin siya'y hari ng mga nakakakilala sa kanya. Pero kung bakit makapangyarihan ang kambal na punyal ay wala pang nakakaalam sa ngayon. Basta't nagpasalin-salin ang pagmamay-ari nito mula pa sa kanununuan. Marami ring taglay na anting-anting si Ka Absalon na lahat ay ipinamana nito kay Max nung nasa hustong gulang na siya. Kasama na nga ang kambal na punyal. Ang ama rin niya ang nagpangalan sa kanya ng Maximo. Astig daw kasi ang dating, na tinirnuhan pa ng astig ding apelyedo na Acero. Lumaking napakaastig ni Max. Dahil 10 taon pa lang siya ay kasama na ni Ka Absalon sa pakikipagtunggali sa iba't ibang kampon ng dilim. BS Criminology graduate rin siya at bihasa sa mixed martial arts. Sandaling naging pulis si Max at umani ng mga parangal. Pero nang muling naging aktibo ang mga kampon ng dilim, mas pinili niya ang maging tagasugpo ng mga ito. Tunghayan natin ang ilang pakikipaglaban sa mga kampon ng dilim ni Ka Absalon at ng Batang Max. May pupuntahan tayo, Max. Oh, saan tayo pupunta, tatay? Gabing-gabi na. Sa kanluran, sinapian daw ng inkantong Tarugum ang anak na dalaga ni Felisa. Tuwang napasuntok sa hangin si Max. Ayos! Mapapalaban na naman tayo, tatay! Biglang nagbago ang isip ni Ka Absalon. Huwag ka na lang kayang sumama, Max. Nadismaya si Max. Bakit naman, tatay? Excited pa naman ako. Mapanganib. Maraming kapanalig ang inkantong Tarugum. Tiyak na haharangin tayo ng mga yon bago makaharap ang Tarugum. Kumpiyansa si Max. No problem, tay. 13 anyos na ako. Matitigas na ang mga buto. Malalakas na ang mga muscles. Yakang-yaka na makipagbakbakan ng gusto. Saka kailangan mong suporta ko. Ikaw nga itong humihina ng tuhod eh. Ulol, malakas pa ako sa kalabaw. Kahit 3 araw akong hindi kumain, kayang-kaya kong ikaskas sa simento yung pagmumukha mo. Wag naman, tay. Sayang ang kapugian kong minana pa sa inyo. Isinuot ni Ka Absalon sa leeg ni Max ang medalyong Diyos Ama. Protection mo. Pagkuway, isininturo nito sa bewang ang nakakalubang na kambal na punyal. Parang taong kinausap. Magngangalit na naman ang mga talim ninyo, kambal.
Lumakad na ang mag-ama. Si Max ang may dala ng flashlight na tanglaw sa madilim at masukal na daan, samantalang si Ka Absalon ay nakahanda sa biglang pagsalakay ng mga kalaban. Habang binabagtas ni Ka Absalon at Max ang daan patungo sa destinasyon, ay naramdaman nilang naging kakaiba ang klima. Halinhinang malamig at mainit na hangin ang dumadampi sa kanila. Kaagad na pinaalalahanan nito ang anak. Alisto ka, Max. Ang kakaibang hanging nararamdaman natin ay nangangahulugang nag-aabang na sa atin ang mga kapanalig ng inkantong Tarugum. Pipigilan nila tayong makarating sa kinaroroonan ng Tarugum. Walang kakaba-kaba si Max. Don't worry, Daddy. I'm the man. I am the man ka rin. Umayos ka. Loko. Hindi biro ang kakaharapin natin. Baka umurong yung itlog mo pag lumantad na sila. Ako patay. Ako pa. Iman ako sa katapangan mo. Walang puwang sa tibdib ko ang kariwagan. Oh, ay kahambog ng hinayupak na ito ah. Ge, tignan ko ang tapang mo. Maya-maya nga lang ay may natanaw ang mag-ama. Mahahabang kulay puti, nagsisigapang palapit sa kanila. At nang malapit na ay sabay-sabay na tumayo ang mga ulo at lumapad ang mga leeg. Mga kobrang puti, mas maliliit ang mga ito kumpara sa karaniwang kobra. Humanga pa si Max sa mga ito. Wow! Ang kukiti ng pagmasdan, tatay. Puting-puti. Nagniningning sa kaputian. Parang labas sa surf. Oops, not sponsored. Namura tuloy siya ng ama. Mapanganib ang mga yan, Tado. Tuwang-tuwa ka pa riyan? Kakaiba ang kamandag ng kobrang puti na kung tawagin ay blangketo. Hindi nakamamatay pero makukumatos ang matutuklaw. Wala nang pagkagising habang nakakaramdam ng sobrang sakit ng ulo at katawan. Kaya nga madalas, ang natutuklaw ng blangketo ay ginagawaran na lang ng euthanasia upang maputol na ang paghihirap. Pumormang aatake ang mga kobrang puti. Maliksing hinugot ni Ka Absalon ang kambal na punyal sa magkabilang kaluban at pinagsanib kaya't naging espada ito. Nagbabaga, tila nagngangalit. Manghang-mangha si Max. Oh my God! Wow! Panday na panday ang dating mo, Daddy. Pormang-porma nga naman si Ka Absalon habang dalawang kamay na hawak ang espada. Panday ka riyan. Conan di Barbarian. Nang biglang sabay-sabay na naglundagan sa mag-ama ang mga puting kobra, handa ang matutulis na pangil. Hinalihaw ng taga ng espada ni Ka Absalon ang mga blangketo. Naputol ang mga ulo nila. Pero may isang blangketong hindi tinamaan si Ka Absalon at dire-diretso ito kay Max. Maliksing nadakma ni Max sa leeg ang kobrang puti. Wala siyang kakaba-kaba. Gotcha! Hinawakan ni Max sa buntot ang blangketo at inihampas ng inihampas sa bato ang ulo hanggang sa madurog. Mabubuhay pa yan! At tinusok pa nito ng espada ang katawan ng kobrang puti. Nagpatuloy sa paglalakad ang mag-ama. Hindi pa sila gaanong nakakalayo nang biglang matigilan si Ka Absalon. May naamoy akong mabaho. May mga pirikit sa paligid. Ngising-ngisi si Max. Umutot lang ako, tatay. Smell ng ganisang adobo, di ba? Oh, amoy punga-pung ang naamoy ko. Amoy na taglay ng mga pirikit. Ha? Anong pirikit, tatay? Nag-iimbento ka lang yata eh. May maitawag ka lang. Parang sagot sa katanungan ni Max.
biglang naglabasan ang mga pirikit mula sa kasukalan. Napamulagat ang mag-amang Absalon at Max nang paligiran sila ng mga pirikit. Nasa mga 20 ang bilang ng mga ito. Nanlamig sa nerbiyos si Max. Sa mga ito ko medyo kinakabahan, tatay. Para silang mga Chucky dolls. Alam mo naman, takot ako kay Chucky. Ang pirikit kasi, tiyanak bersyon ng mga engkantong tarugom. Ito iyong ipinagbubuntis nila na naaagnas. Higit na nakakatakot ang anyo ng mga pirikit kaysa mga tiyanak na nagmula sa mga tao. Kulay dugo ang mga ito, malalaki at matatalas ang mga mata. Ang matutulis nilang ngipin ay 100 beses na mas matindi sa ngipin ng piranha. Ang mga kuko ay mas matalas pa sa labaha. Kung kakalmutin ng mga ito ang mag-ama, magmimistula silang corned beef. At kung ngangat-ngati naman, malamang ilang segundo lang at mga kalansay na sila. Inabot ni Ka Absalon ang espada kay Max. Mas kakailanganin mo yan, Max. Pagkasabi nyo'y hinugot sa kaluban ang bendetadong bulok. Sapat na ang bisa nito para makautas ng pirikit. At nagsimula na ang umaatikabong labanan. Mag-ama laban sa mababangis na pirikit. Nawawakwak at naluluoy ang bawat tamaang pirikit ng bendetadong gulok ni Ka Absalon. Samantalang nahahati at nagliliyab naman ang bawat mahagip ng talim ng espadang taglay ni Max. Nang mula sa kung saay, sumulpot na lang bigla sa eksena ang isang unano, si Cocomelon, na nooy 18 taong gulang pa lamang. Astig na pumorma ang unano. Kailangan yung tulong ko. Sumabak na rin si Cocomelon. Nababasag ang mukha ng bawat pirikit na tamaan ng kanyang malalakas na suntok. Parang bato ang kanyang mga kamao. Hanggang sa maiwang nakatayo sina Max, Ka Absalon at Cocomelon. Utas lahat ang mga pirikit. Ang yabang-yabang ng porma ni Max na tila nabibitin pa sa laban. Mananalo pa ba kayo sa mga kumakain ng kanin? Ipinukol ni Max ang pansin kay Cocomelon. Taga-silangan ka, diba? Huhulaan ko kung bakit Cocomelon ang tawag sa'yo. Coco, kasi tulad ko'y hawig ka ni Coco Martin. Melon, kasi melon ang amoy ng kilikili mo. Exactly! Anong ginagawa mo rito? Sinundan ko kayo para makatulong. Idolo ko kasi kayong mag-amay. Natuwa si Ka Absalon. Talaga? Pero bilib ako sa lakas at tigas ng mga kamao mo eh. Nagmalaki si Cocomelon. Tinaniman ho kasi ng lolo ng mutya sa lakas niya magkabilak kong braso. Katumbas ho ng 8 sipa ng kabayo ang lakas ng suntok ko. Apo ka nga pala ng isa pang magaling na albularyong si Tata Satur. Sayang at namayapa na siya. Ngising sumabat si Max. Malakas kang sumuntok pero maiksi ang braso. Pangperikit lang talaga. Maximo! Yung bunganga mo. Daig pa niya ng puwit ng manok na. Kimpot na ng kimpot. Hinawakan ni Cocomelon sa braso si Ka Absalon. Ika Absalon, pwede bang maging regular na katulong niyo ako sa pagsugpo ng mga kampo ng dilim? Gagalingan ko ho, promise. Bakit hindi? Sige! Yes! Wow! Yes! Wow! 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 Sa tuway, napasuntok sa batong nakausli sa daan si Cocomelon. Durug ang bato at bumaon pa sa lupa ang kamao ng unano. Napapalakpak tuloy si Max. Wow! Very impressive! Approve! Approve ka! Bueno, tayo na. At 3 na silang nagpatuloy sa pagbagtas ng daan patungo sa digmaang kulay itim.
Ilan pang mga kapanalig ng engkantong tarugom ang nakasagupa ni na Max, Ka-Absalon at Cocomelon bago sila makarating sa bahay ng dalagang sinasapian. Sinalubong kaagad sila ng mga magulang nito. Mabuti at dumating na kayo, Ka-Absalon. Masama na ang lagay ng dalaga ko. Kamutin niyo siya, Ka-Absalon. Dali. Kalma lang kayo. Nasaan siya? Nasa kanyang silid. Iginapos namin ang maigpit sa kanyang katre. Bueno, dito lang kayong mag-asawa sa salas. Kami na lang tatlo ang bahala. Baka madamay pa kayo sa galit ng tarugom. Sige ho, Ka-Absalon. Nananalig kami na maililigtas ninyo ang aming dalaga. Inabutan ng tatlo na nagwawala sa pagkagapos sa katre ang dalagang sinapian. Malaki ang tiyan nito at ang dating maganda at maamong mukha ay nagmistulang impakta sa bangis. Lalong nagwala ang dalaga nang makita ang tatlo. Nalilis ang suot na palda. Malisyosong napangisi si Max. Puti ang panty, tatay. Kinutusan ni Ka-Absalon si Max. Tarantado! Sumiryoso ka naman paminsan-minsan. Seryoso naman ako, tatay. Sa nasilip ko eh. Sabihin mo sa mag-asawang mag-init ng tubig. Alam ko na kung anong gagawin mo sa mainit na tubig, tatay. Ibubuhos mo yan sa sinapian. Pero ang masasaktan ay yung sumapi. Napanood ko na yan sa programa ni Jessica Soho sa TV eh. Siyo nga, magkakape tayo. Sus, akala ko pa naman eh. Sulong na. Baka may tinapay din sila o nilagang kamote. Nagutom ako sa pakikipaglaban eh. Heto na nga, tay, hihingi na. Matapos magmerienda ang tatlo, ay sinuri ni Ka-Absalon ang sinapiang dalaga. Madali lang to. Madali lang to. Bagets ang sumapi, dalagang tarugom. Biglang nawala ang itim sa mga mata ng dalagang sinapian. Lalong naging nakapangingilabot ang hitsura nito dahil sa puting-puting mga mata. Kasunod niyo'y sinukahan nito ng malapot at maberdeng likido ang tatlo. Dirin-diri si Max habang pinupunasan ang mukha. Yak! Wow! Abogado Jake! Abogado Jake Labanes! Maya-maya'y lumutang ang katre. Mabilis na inutusan ni Ka-Absalon sina Max at Cocomelon. Pigilan nyo! Sisintensyahan ko na ang tarugom. Pinigilan ng dalawa ang pag-angat ng kama pero natangay lang sila hanggang sa halos lumapit na sa kisame. Tuwang-tuwa pa sina Max at Cocomelon. Yes! Sarap sa ere! Pakiramdam ko, 7-footer ako. Maya-maya'y kusa namang lumapag ang katre pero nagwala ng husto ang dalagang sinapian hanggang sa makawala ito sa pagkagapos. Mabangis na hinarap nito ang tatlo. Sa malas ay handang-handang makipagpatayan. Palipat-lipat ang tingin ng dalagang sinapian kay na Max, Ka-Absalon at Cocomelon. Parang namimili kung sino ang unang sisilain hanggang sa pumako ang paningin nito kay Cocomelon. Hala, crush ka yata, Cocomelon. Ibang kutob ka, Boss Max. Oo, crush niya ako. Crush na labain. Sumugod kay Cocomelon ang dalagang sinapian. Umamba ng suntok ang unano pero natigilan ito. Sa lakas kasing sumuntok ni Cocomelon, tiyak na may kalalagyan ang dalaga. Ngumanga ng pagkalaki-laki ang sinapian para sagpangin si Cocomelon. Pero maliksing nahila ni Ka-Absalon ang mahabang buhok ng dalaga. Pati hayang lumagabog ito sa sahig at maliksing pinigilan ni Ka-Absalon ang mga kamay. Max! Cocomelon! Pigilan nyo mga paa! Mabilis namang tumalima ang dalawa. Umusal ng dasal si Ka-Absalon. Ang bawat katagang binibigkas nito ay tila mga tinik na may kamandag na bumabaon at nagpapahina sa sumaping tarugom sa dalaga. Sino ka?
Bakit mo pinahihirapan ang dalagang ito? Hindi na mahalaga kung sino ako. Basta't galit ako sa babaeng ito. Inagaw niya ang lalaki bahal ko. Ang tinutukoy ng tarugom na inagaw ay ang kasalukuyang boyfriend ng dalagang sinapian. Ikaw ang nangagaw, Gaga! Humanap ka ng kauri mo! Lumayas ka sa katawan ng babaeng ito! Pero nagmatigas ang babaeng tarugom. Ayaw lumayas sa katawan ng dalaga. Itinurok nito sa noo ng dalaga ang medalyong San Benito. Napapalahaw sa sobrang sakit ang tarugom. Hanggang sa tuluyan na nitong lisanin ang katawan ng dalaga. Nawalan ng malay ang dalaga, nagbalik sa dati ang hitsura. Maganda, maamo ang muka. Pero nagtaka si Ka-Absalon kung bakit malaki pa rin ang tiyan ng dalaga. Hindi pa yata lubos ang tinatantanan ng tarugom ang dalagang ito. Sumabat si Max. Palagay ko'y ibang kaso na yun, tatay. Anong ibig mo sabihin? Nakita ko kasi ang babaeng yan at ang boyfriend niya sa batis. Nag-aanuhan. Hakdog ang dahilan kung bakit lumaki ang tiyan yan. Sa magkatuwid ay, hindi na tarugom ang dahilan, kundi tarugo? Biglang natutop ni Ka-Absalon ang bibig. Putya ka, Max! Pati ako'y nahahawa na sa kalansahan ng bunganga mo. Sabay-sabay na napatawa ang tatlo. Nakumpirmang buntis ang dalaga at ayon sa mga magulang nito ay aayusin ang kasal ng kanilang anak. Kukuning ninong si Ka-Absalon at abay naman sina Max at Cocomelon